And when I arrived here in Dubai, akala ko nang pagkalabas kong ganyan ng, ba't parang nasa Manila ako? Parang mali ata yung napuntahan ko, parang hindi naman to Dubai. So I'm walking right now here in Dubai. It's actually like late, around past 11 at night because I'm hungry. Ba't ako nag-English? Lumabas kami kanina, so kumain kami sa labas. Hindi kasi ako matakaw pag maraming pagkain. Gusto ko yung isang ulam lang, ganyan. So, ayun, I'm looking for a restaurant. Parang located ako kasi dito sa part ng Dubai na wala masyadong tao, saka wala masyadong restaurant. So I have to walk. Good thing, yung weather ngayon is really nice. It's not hot and it's not that cold. Pero sweater weather. Yung weather is, you still need to wear parang a sweater or a jacket kasi medyo malamig siya ng slide. But it's not too cold. Perfect weather for walking. Ganyan. So, yeah. Ayan. I'll show you my view. Yun. Naglalakad ako. Marami pa rin mga sasakyan, guys. Outside. And this shows how peaceful here. Yung security. Na kahit naglalakad ka ng gabi, you don't feel... hindi mo mafe-feel na natatakot ka, ganyan. And I've been here in UAE, sabi ko nga, ng almost 8 years na and the same experience all the time. So ayun, pupunta ako dun sa area, sa banda doon. I don't know what's called, pero marami mga restaurant doon. We are walking now. We're almost dun na sa mga pagkain. And dito sa UAE, they don't call yung mga may disability PWD. They call it People of Determination. So, like this one, it's a Dubai Center for People of Determination. Ayun siya. Tapos, dun na yung mga kainan. Like, merong Burger King, Texas Chicken. I ended up here in Hardee's. Actually, anong oras na? Pero ang dami pa rin tao. Parang like around 12. So, yeah. I ordered na. I'm waiting for the food. I don't know how long will it take. Yan. Para itong drive-thru din, malapit siya sa gasoline station. Tapos, mostly ang nasa labas niya, mga deliveries. Let's see later how the food looks like. Ordered a lot, but it's okay. I'm hungry. Parang nag-order ako ng mga double something, tapos meron pa nito. I ordered 2 of this with fries and drinks. So, enjoy. Kain tayo. Masarap sa guys. Magkano lang siya? 47, tapos 4 na siya na burger. With drinks and fries. So while eating, guys, I'm playing Mobile Legends chess. Mobile Legends chess, I enjoy playing when I need to do something. Or when I'm doing something else rather. Kasi parang hindi mo kailangan yung 100% attention mo. You can eat and talk, tapos titignan-tignan mo lang siya. So tomorrow, I'm back to work. Usually, the night before my work, ang plan ko always to sleep early, pero hanggang plans lang siya. It never happened. I always sleep late. Hopefully, it gets better. Kasi yung goal ko is to do my goal. But after this, usually pagka-uwi ko, nakaupo lang ako, tapos I watch some TV series. After that, hanggang sa antukin ako. Kasi now, I don't want to sleep so early kasi parang feeling ko yung after eating, especially kasi yung acid reflux ko, it gets really bad sometimes. I
I know it's bad to eat this late, pero it is what it is. Recently, nag-start ako manood ng Singles Inferno. Dito kasi, sa UAE recently, parang meron kaming, you can work from home, the option to work from home for a week because of the current situation. Tapos, nag-start ako manood ng Singles Inferno. Sinong nakaka-relate, guys? Yung from first season to season 5, nasa season 5 na ako ngayon, imagine guys. Sobrang bilis. Sometimes kasi, in-skip ko na yung mga comments ng mga commentators. Minsan feeling ko medyo nonsense, but yun nga, natuwa naman ako sa Singles Inferno. Nakaka-relate din ba kayo guys? Parang nakaka-turn off minsan pag medyo mayabang yung mga candidates. Pero most of them are sobrang grabe yung confidence nila. I wish I have the same confidence na parang I'm always like popular or I have a very nice body. I wish I have that confidence. Yung parang, I don't know, overflowing confidence nila. Minsan nakaka-turn off. Actually, nakaka-turn off for me. Pero, minsan inisip ko, baka they're asked to say that or maybe may question sila na ano yung something, sobrang proud ka, mga ganun. I don't know. So, I'm done. Tapos na siya. So guys, first time ko mag-vlog, so hindi ko alam kung anong sasabihin ko actually. If you wanna see the situation here, parang natapos sila kumain. Marami pang dumadating ng mga bagong tao. We're going now, so talk to you in a bit. I just got out from the store. Siyempre katatapos natin kumain. Napagalit ko talaga maglakad. At saka para bumaba na din yung kinain ko. Because after this, I have to stay in bed 1 hour pa na nakaupo sa bed. So I'm actually renting like a room guys. So if you're in Dubai, mahal mag-rent ng studio, especially here sa Dubai, sa pinag-i-stayan ko. Mura na actually yung room ko kasi as compared to dun sa mga mamahaling areas sa Dubai. Ako dito ako sa malapit na sa Sharjah. So, medyo mura yung rate. Siguro yung room ko, pag nasa south ako or kahit sa Dera lang, ganyan, makukuha ko lang mga partition. Alam niyo yung sobrang masikip talaga siya. Kaya din, dito ako kumuha ng place kasi I'm working nearby. Malapit lang, I can even walk to work. So going home, 98% of the time, I walk. Parang ano lang siya, 30 minutes to 40 minutes walk, depende sa pace mo. Pero usually, medyo matangkad ako ng slide. So, lakad ako ng mabilis. Ano bang height ko? I'm almost 5'10". So 5'10 na lang, round off. Medyo mahaba yung mga hakbang ko. So nakakauwi ako ng mabilis. So my routine usually, pag nag-work, kasi 2 days off ako. So on a weekday, may work ako. Usually, ngayon, nakapause yung gym ko. But ang routine ko before is after work, I go to gym. So usually 1 hour lang ako sa gym. Then after gym, I walk home. Tapos, bumibili ako ng mga grocery food na lulutuin ko. I always like cooking. This is the perfect scenario. And then, after cooking, I take a shower. After shower, manonood ng something. I sometimes journal as well. Nagsusulat din ako. Pero ito yung sobrang perfect na day to After that, nasa bed na ako. Actually, medyo pangit nga yung routine ko na yun. So, I'm actually planning to change it. Na kakain ako ng a little earlier. Para bago ako umuwi, hindi na ako kakain. Magluluto ako para the following day. Pero ang iniisip ko kasi, since mahilig ako sa gulay, pag niluto ka na siya ng the night, the following day, hindi na masarap ang gulay. Pag awal mo pa siya bago kakainin, pag niref mo na siya, usually, hindi na siya ganun ka-crunchy. Hindi pa man din ako mahilig sa gulay na lutong-luto. Can you suggest me how I can actually change that routine? Kasi I start work a little late, mga 11, ganyan. Tapos natatapos ako ng work ng 9 ng gabi. So, some people would say na kailangan ko magising na maaga, tapos mag-gym ng morning. Ako kasi, pag napagod kasi ako, I tend to be sleepy. Unlike yung iba kasi, they go to gym early in the morning para yung adrenaline, mas ma-feel nila, tapos mas ready sila mag-work. Ako kabaliktaran. Pag nag-gym ako ng umaga, pagpasok ko sa work, wala na, ubos na yung energy ko. Sleepy na ako. Hindi ako katulad ng iba na mas na-hype sila pag nag-gym sila. So kaya gusto kong mag-gym ng after work para mas mahimbing yung tulog ko.
para pagod ako, ganyan, I can sleep easily. Kaya yon, yung gym, hindi ko pwedeng ilipat ng umaga. As of the moment, nakapos po ako ng gym for a month, so I'm not going to gym. Kasi then, with all the situations happening, feeling ko hindi wise na laging nasa labas. Pero nasa labas ako now. Hindi po ako lagi lumalabas. Usually, pag lumalabas kami, parang just to visit friends, ganyan. Wait, I'll show you guys kung nasa na ako. May parking lot, tapos, ayan, may mga sasakyan pa rin. I like it here kasi sobrang peaceful, guys. Grabe. Walang masyadong tao. Tapos, sabi, just like what I've said, yung security nga dito, sobrang ganda. You feel like you're not afraid of going out at night, late, kahit mag-isa mo pa. I've been to other countries, pero dito ko talaga na-feel yung ganitong security. Kahit nga sa Manila, hindi ko to magawa. A little background, guys. I've stayed also in Manila for 3 years. And then, nag-Baguio din ako for 4 years. Doon ako nag-aral. So, I've stayed in 2 cities in the Philippines. Mas secured ako sa Baguio kasi sa Baguio, okay naman eh. Pero, I'm also afraid to walk alone pag gabi. Kahit alam kong secured naman siya, okay naman siya. Pero sa Manila, hindi talaga. Kasi nag-work ako sa call center. So basically, I work at night. Hindi naman ako naglalakad din pag gabi. Kasi transpo naman, going to work. Tapos usually, pag nag-jeep naman ako, pagbaba ko ng jeep, harap na ng building ko. So, I don't really have to walk alone. Ayan, ulit, just to show you. So, while I'm walking, magkwenta pa tayo. Nature ng work ko is business development. Like, alam mo yung pinagandang sales? Parang nagsasales ka, pero marami ka ding ginagawa. Like, yung sa administrative stuff, like yung logistics. Basically, ang ginagawa ng company ko is, yung business namin is mainly auction abroad sa Europe, tapos may sales din kami sa US. May shipment kami all over the world. And yung mga kausap ko usually everyday, mga Americans, saka usually mga Latin Americans, so mga Spanish. Nakakatuwa kasi I actually want to learn Spanish na kasi it's easy for us, di ba, Filipinos. So yung mga delivery days, nakakatuwa kasi I don't need to translate na kasi mga colleague ko, mga ibang lahi. Tinatranslate pa nila usually yung Martes, Miyerkules. Ako, understood ko na. So, minsan, pag magde-deliver kami, sinasabi ko na Biyernes, Sabado. Kasi, alam na natin yon. Tapos yung mga bilang, tapos minsan yung mga gracias. Anyway, maraming mga ganun, common words. And then, how's my weekend? Minamaximize ko ang weekend ko as much as possible. I don't want to do chores sa weekend. So, yung mga chores, tinatry kong gawin usually sa weekdays. Like, yung paglalaba, ganyan. Para work talaga. I consider yung mga chores as part of my work. Para sa weekend, wala na akong ginagawa. Usually, dry na yung mga damit. So, magtutupi na lang ako, ganyan. Para minimal yung work. I use weekends also to like meet friends, parang to go out. Kasi ako ngayon, maliit na lang yung group of friends ko. Konting-konti na lang. And then, I try as much as possible to stay in contact. Or sometimes, I eat outside. And my taste to food, guys, is very singular. Gusto ko lang maalat na mga Chinese food, Filipino food, ganyan. Very Asian. Hindi ako mahilig sa mga raw, exotic food. I don't know if I'll do a vlog about food here. Baka maging boring siya. Or maybe I'll trying different foods. Maybe. That will make a change or will make me like other foods. Kasi may mga instances, actually, na that happened to me. Like, let's say, for example, kimchi. Nung college ako, ayoko ng kimchi. I don't like the taste, I don't like the smell. Sobrang unusual for me. Tapos, meron akong close friend nun. Hi, Ate Jelaine, if you're watching. Classmate ko siya sa accounting and we became very close. Nandito ako sa may stop, guys. So, mag-stop muna ako. So here, you really have to follow the rules. Kahit walang mga sasakyan na dumadaan, mag-ano ka talaga. You really have to wait. So going back, si Ate Jelaine, dati, she likes Korean food. Meron restaurant sa school namin, malapit sa school namin. Ang name is Mr. Ramyun. Every MWF ko siyang kasama kasi yung subject ko sa MWF, yun nga, accounting. So every MWF, dun kami nakain. Tapos yung noodles na kinakain namin, lagi siyang merong kimchi sa side. So yung kimchi na yun, parang lagi lang si Ate Jeline kumakain. Tapos sabi niya sa akin, you know what? Every time nakakain tayo, kain ka ng isang maliit lang, isang maliit, ganyan. So ako naman, okay. Kasi noodles, I like noodle. Tapos dun pa, naalala ko, may Mr., Mrs., Miss, at saka Mrs. Mrs. yung sobrang anghang ata, or Mr. Basta ganon. Yung level ng spiciness is depende sa hindi gender eh. Yung ganon. Pag Mr. siya, ganito, hindi maanghang siya.
Miss is medyo maanghang. Ang Miss ata ang hindi maanghang, parang ganun, parang very virgin, ganon. So ako, syempre, sunod ako sa hindi maanghang kasi mababa ang tolerance ko sa ganyan sa mga spicy na food. And then, in a while, hanggang sa hinanap-hanap ko na siya, nagustuhan ko yung kimchi. Until now, it's one of my favorite na Asian food. Lagi akong may ganon sa ref. So, radish kimchi or yung normal na cabbage kimchi, I like. Something I want to learn also how to make. I like watching people doing it, pero parang matrabaho siya, guys. At parang wala ako ng mga ingredients na kailanganin doon. Lalo na yung mga, parang meron silang yung mga shrimp na tinatadtad na nilalagay. I don't think I can find that here. So, nasa UAE pala ako. Sinabi ko ba yun? Nasa Dubai po ako. So, I'm almost at home. Konti ng tao, sobrang peaceful dito as compared sa pag nasa sa Dera ako, ganyan. Sobrang, pag ganito sobrang busy pa rin. Like sa Alriga. Pag sa Alriga, guys, sobrang daming tao pag ganito kahit alas 3 pa yan, alas 4, very busy. Parang feeling ko nga minsan mas busy pa sila sa Manila. Like, di ba, pag nasa metro ka naman, hindi naman ganun ka-busy. Parang nagsasara din naman yung mga establishment. Pero doon, guys, like 24 hours yung mga establishment, ang daming taong nakatambay sa labas. And when I arrived here in Dubai, doon ako unang nagstay. Kasama yung sister ko, brother-in-law ko, tapos yung sister niya, at saka yung cousin ko. So, akala ko nang pagkalabas kong ganyan ng metro, But parang nasa Manila ako. Yung mga tao, parang 95% are all Filipinos. That time, ngayon hindi na kasi. Parang I was here 2017. Tapos yung mga restaurant, all Filipino restaurant, tapos sabi ko, parang mali ata yung napuntahan ko. Parang hindi naman to Dubai. And yung vibes, yung syempre nakikita mo sa internet, pag Dubai, di ba, sobrang social, ganyan, tapos desierto, dun hindi eh. But anyway, that's another kwento on how I got here sa UAE. I'm almost home, so parang I feel like I have to end na yung storytelling ko. I hope you stay tuned and you watch my vlogs. So ayun na nga. I'll see you soon and hanggang dito muna. I'll try to upload as much as I can or make videos as much as I can. Bye!